Pinapakita nung kung sino siya, ano po, and how it works sa buhay ng isang believer. And itinuturo ng salita ng Diyos ang ating connection sa ating Panginoon. Ano? The Word teach us how we connect to God and how it works. Paano ba mangyayari? Paano ba tayo magkakaroon connection sa Diyos? Yun po ay makikita natin, mababasa natin sa kanyang salita. And how we live aligned in God's will. The Word of God mold us. Tinatama tayo ng ating Panginoon, ano? How we walk and how we live pleasing to the sight of God. Doon natin makikita, magiging guide natin sa ating paglakad. Kaya po, ano? It is important for every believer that we are not just listen the word, ano? Kundi dapat po ay makita sa buhay natin. If there is no action comes from us, then there is no transformation na mangyayari sa buhay ng bawat isa. Kaya, transformations only happen to us kung tayo po ay susunod sa sinasabi ng salita sa atin, sinasabi ng Diyos sa atin, ano? Kaya minsan nakikita natin, ano po, may mga believer na walang transformation. Hindi natin nakikita yung transformation sapagkat hindi po sila willing, hindi nila sinusunod o ayaw nilang gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, sa buhay natin, ano? Kasi mahirap po eh. Kasi ang dami nating isa-sacrifice, ang dami nating isusuko. Ano? Pero sinasabi nga ni Santiago sa kanyang salita na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa is useless. Patay. Kasi anong patay? Walang pakinabang. No? So ganun po ang pananampalataya natin kung hindi natin sasamahan ng gawa. Kaya hearing the word of God without doing is self-deception. Yan po ang sinasabi ni Santiago sa James 1:22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. So, niluloko lang natin ang sarili natin. Sinasabi natin tayo nananampalataya, ngunit hindi naman tayo nakikinig, hindi naman natin ginagawa yung sinasabi ng salita, no? In our present generation, ano po, in a modern Christianity nowadays, we have easily access to all information that we need, especially in social media. Lahat ng gusto mo, pwede mong malaman through social media pertaining to ating Panginoon. Churches surrounded us. Kaliwat kanan may simbahan. May mga street evangelism, nagsishare. Lahat po yan ay itinuturo, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Kung sino ang ating Panginoon. But even though that we have all those information, kung hindi naman po natin susundin, mawawalan po ng saysay lahat yun. Amen? Unlike the early churches before, ano? Yung sa early churches, they need to put their lives in danger for them to know about God. Alam naman natin yung persecution before. Pero hindi po sila natinag. Kasi gusto nila, they are doer of the word of God. Gusto nila malaman kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano? Ang sad truth po sa atin ngayon, ano? Itong modern churches ay nandyan na, hinaatid na sa atin yung salita. Dinadala na sa atin yung salita. May mga willing magturo, may gustong magturo, pero sa ayaw natin. Bakit? Kasi busy tayo sa ibang bagay. Ano po? Kaya, sinasabi po dito, dapat hindi lang tayo hearers, kundi doers tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga, James emphasized that we are not just absorb the word of God, but we need to apply sa buhay natin para po magkaroon tayo ng transformation. Because there is a danger of passive believer. Sino po ba yung passive believer? They are those believers who are in the church, but hindi makita yung ilaw sa kanila. Ano pong ibig sabihin? No. Kapag sila hinalo o sinama sa mga unbeliever o hindi mananampalataya, halos hindi natin makita yung pagkakaiba. No? Yung ilaw aandap-andap. Para bang Christmas tree, ano? Patay sindi. So, let us examine po ang ating mga sarili, mga kapatid, ano? Kung nagliliwanag ba ang ating mga ilaw. Tingnan natin mga katabi natin. Nagliliwanag, nakikita ba natin yung ilaw ng Panginoon? Of course, ano? Ayan, ang liwanag. So, yun po. Ano? Yun po, ano? Makikita natin. Kung talaga, ano? Matthew 7, verse 7:21.
Sabi nga po dyan, not everyone says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but who does the will of my Father in heaven. Titingnan po natin itong passage nito, conditional. Kung gusto mong makita, kung gusto mong makarating, or to see the kingdom of heaven, kailangan may gawin ka. Hindi po automatic, Hindi siya matic. Kailangan may gawin tayo. So that's why we need to be a doer of God's word. Kaya kung hindi po tayo gagawa, there is a danger. Kaya nga James warned us, binabigyan tayo ng babala, that the hearing sermon or yung pagbabasa ng Bible without response mula sa atin ay inuloko lang daw po natin ang sarili natin. Yun ang sabi ni Santiago, Kaya po, true faith produces work. Kaya kung tayo po ay may totoong pananampalataya, dapat may kasama yan gawa. Ipinupurse tayo para yun ay gawin. Kusang lalabas sa atin, na gawin yung mga hinanda ng Diyos na gagawin natin. If we are really transformed by the Word of God, it must be manifested sa buhay natin. Makikita po sa atin dapat. Listening the Word of God without doing it doesn't make us born again. Hindi po porque tayo nagsisimba, nasa simbahan tayo, nakikinig tayo, nagbabasa tayo. Pero pag wala tayong ginawa, hindi po yun automatic na tayo ay born again. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa conversation ng Panginoon at ni Nicodemus? Unless you be born again, you cannot see the kingdom of God. So, ibig sabihin, hindi siya automatic. May gagawin din tayo. Born again needs transformation. Kailangan may matransform sa atin. Kaya nga po, pag nagsishare tayo sa ating evangelism, naranasan naman natin mag-evangelize tayo, Isa ang common answer na narinig natin sa kanila. Kilala ko si Lord. Nagpipray ako, nagsisimba ako. Hanggang doon lang. So, hindi po natin masasabi, na tayo automatic na mag-born again. Kailangan makita yung transformation sa buhay natin. Yan po, 1 John 2 verse 4. Sabi po dyan, He who says, I know Him, and does not keep His commandment, is a liar, and the truth is not in Him. Kung sinasabi natin mananampalataya tayo at hindi man nakikita sa atin na tayo yung pinagagawa ng Diyos, sabi po dyan, we are a liar daw, and the truth is not in Him. Napakalinaw po dyan, that if the truth is not in us, ibig sabihin, the Lord Jesus Christ also is not in us as well. Bakit? Because the Lord Jesus Christ is the truth. Yan po ang sinasabi ng John 15:6, di ba? Jesus Christ is the truth. So, kailangan po ay makita sa atin. Because ang totoong mananampalataya ng ating Panginoon is, it's not measured. How many times we read the Bible, how many times we hear the Word. Hindi po yun ang basihan. What matters most to God is how we obey and apply the Word in our life. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Kasi doon tayo tinawag ni Lord. Hindi lang basta tagapakinig, kundi tayo po ay gumawa doon sa kanyang salita. Matthew 7:24 verse 27, Therefore whoever hears this saying of mine, and does them, I will like them to be a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on the house, and did not fall. For it was founded on the rock. Who is the rock? Which is Jesus Christ. So matatag, yung kanyang itinayo. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat on the house, and it fell, and great was its fall. Two kinds of believers described by the Lord Jesus Christ. The foolish man, yung gumagawa ng salita ng Diyos, and the other one ay hindi gumagawa, nakikinig lang. Two the same houses, two different foundations. Pareha silang tines, but different outcome. Asan po tayo doon sa dalawang yun? So tayo lang makasagot niya. Therefore, if you are claiming to be born again, because we are here in the church, or we are going to church, and we are reading the Bible, we are reading the Word, kung wala pong kasamang gawa, yan yung sinasabi ni Apostol Santiago na we are deceiving ourselves. The Word of God is a mirror. Ano po ba ang kuwan ng salamin? Upang makita yung reflection natin, the mirror meant for transformation.
Kaya po, kung tayo ay babad sa salita ng Diyos, at susundin natin kung anong sinasabi niya, dapat po may nakikita sa atin, may nababago sa atin. Because only the Word of God can change the life of man. Amen? James 1:2 verse 23-24. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. We are looked into the mirror because we want to see our reflection. May curiosity tayo. Baka meron akong dumi. The same thing with us po sa ating Panginoon. The Word of God is like a mirror. Ipinapakita nito kung sino tayo. Po? Kasi, makikita natin doon. Kaya nga po kapag tayo humaharap sa salamin, marami tayong napupuna. Pag humarap tayo sa salamin, nakikita natin, laki ng eyebag ko. No? Ang laki ng eyebag natin. Bakit? Kasi nagpuyat tayo, nag-Facebook tayo hanggang 12:01 a.m. And the following day, we do the same. Lalong lalaki po yan. Pero kung may gagawin tayo, and the following day, tayo matutulog ng maaga, yan po ay magbabago unti-unti hanggang sa mawala. Bakit? Kasi meron tayong ginawa. The same thing din po, the Word of God. When we read the Bible and when we hear the message, ipapakita to. It confront our flaws, our imperfection. Ipapakita ng salita ng Diyos. No? And everything, all the areas that need to be changed. No? Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Akala natin, pinipersonal tayo. Kasi yung salita ng Diyos, yung message, tumbok na tumbok tayo. Na parang ako yung pinaparinggan. Hindi po, Kapag tayo po ay nasa pool ng salita ng Diyos, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi mahal ka ni Lord. May gusto siyang baguhin sa'yo. Amen. Amen? Gusto ka niyang matransform. At iyon po ang purpose ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po, na dapat gawin natin. A mirror reflects the reality of us. The Word of God is a mirror to correct our character, our wrongdoing, and anything that not pleasing to the sight of God. Lahat ng hindi nakakalugod na ginagawa, ipapakita po yan ng salita ng Diyos. Hebrew 4:12, for the Word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intent of the heart. Amen. Hindi po tao ang magbabago sa atin. Hindi tao ang magtatama sa atin, kundi ang salita ng Diyos lang. Amen? And if we are willing na sumunod, magkakaroon po tayong transformation. Kung willing tayong sundin kung anong sinasabi. Because only the Word of God can change the life of man. For there is a power in the Word. Bakit po? Because Jesus Christ is the Word. Yun naman sinasabi sa John, 1 John, di ba? Jesus Christ is the Word. At siya po ang magbabago sa atin. Kaya po mga kapatid, everything we are looking for, is in Jesus Christ. Because Jesus Christ is everything. Kung may kinaharap ka, may pinagdadaanan ka ngayon, come to Jesus. May kung gusto mong marating, come to Jesus. Anything that we need to come to Jesus. Unahin natin siya, ibibigay yan ni Lord. Huwag mo kang pagtundahan. Amen? The Word of God exposes our spiritual condition. And it is intended to transform the life of people who believe and obey God. Matatransform lang po tayo kung tayo ay maniniwala at tayo ay susunod sa gusto ng Diyos. Magkakaroon lang po tayo ng transformation. The Word of God is served us as our guide to walk in obedience with God. Hindi po tayo maliligaw kung ang susundin natin ay ang ibinigay sa ating manual. Hindi po tayo maliligaw sa ating paglakad. At yung manual na yun po yung salita ng Diyos. And it molds our character, our thoughts, to respond intentionally to the will of God. Kaya pag tayo po ay pinurek ng salita ng Diyos, minsan kahit masakit, hindi tayo masasaktan. Kasi alam natin, itinatama tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, napakahalaga that we are doers of the Word and not just a hearer only. Because the Word of God is living. Buhay ang salita ng Diyos. And meron pong kapangyarihan ng salita ng Diyos na magbago sa atin. Amen? And if we obey what God revealing to us,
through His Word, then matatransform po tayo into the image and likeness ng ating Panginoon. But if we don't, at tayo makikinig lang, then there's no transformation at all sa atin. Hindi po tayo matatransform kahit ilang dekada na tayo sa simbahan. Kasi kung hindi tayo susunod doon sa salita ng Panginoon, kasi yun lang makapag-transform sa atin eh. Wala na pong iba, kundi yung Word of God lang tatransform sa atin. Mirror is only useful if we respond to what it reflects. Kapag ipakinabang lang ang isang bagay kung gagamitin natin ito according to His purpose. Ano po? Kasi yung kutsara, di mo pwede pagpayong. Doon lang po yun siya magagamit. The same thing with Word of God, mga kapatid. Ano? It is profitable, no? For correction, for teaching. Ngunit, if we do not want to be teach, if we do not want to be corrected, then it will not be effective sa atin kung hindi tayo magsasabit doon. Kaya nga po mga kapatid, ano? Kailangan may transformation sa atin. Kasi wala pong taong humarap sa salamin na may nakitang dumi na pinabayaan lang. Sigurado tatanggalin natin yan. Ganon din po dapat sa atin, ano? Kung ano yung maririnig natin. In Luke 6 verse 46, "But why do you call me Lord, Lord, and do not do what things I say?" Dapat kung ano sinasabi ni Lord sa atin, gawin natin. Because calling Christ as Lord without obeying Him is hypocrisy. No? Parang yung mga Hudyo dati, mga Pariseo dati. No? Kaya po dapat meron yung commitment natin kay Lord nandun para tayo po ay sumunod sa Kanya. Kasi magkaiba yung you believe in God, you believe in Christ, and you acknowledge Christ as a Lord. Magkaiba po yun, ano? Many people believe in Christ, but there is no lordship, for they are hearers and not doers of the word. Ano? Kasi hindi sila sumusunod doon sa sinasabi natin, Panginoon. But the one who transformed by the word of God, meron pong lordship. Ano po ba yun? Meaning that we are doers of His word, and we are like fully surrendered to Christ, and it will reflect sa ating outward na pagkatao at nakikita yun po sa ating pamumuhay kung tayo ay really transformed ng salita ng ating Panginoon. Romans 2 verse 13, "For not the hearers of the law are just in the sight of God." Sorry, small yung God. "But doers of the law will be justified." Para po tayong mga aplikante ni Lord, no? Nagbigay tayo lahat ng CV sa Kanya. Binasa naman lahat ni Lord. Ngunit, ikaw yung na-hired. Because, you are justified by the blood of Christ. Amen. Kaya, dapat po tayo yung ma-hired ni Lord. Amen. Tayo makita niya. Blessing comes in obedience with God. It is to encourage believer to engage with the Word of God and not simply listening. But, we must be doer so that we will enjoy the promises and spiritual blessing ng ating Panginoon na mga pinangako sa atin ng Panginoon. James 1 verse 25, "But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not forgetful hearer but a doer of the word, this one will be blessed in what he does." The believer must carefully study the Word of God, for there is freedom and joy to those who obey Christ. Obeying the word brings us liberty. Brings liberty. But the word, pero ang mundo po ang nakikita ng mundo, the word see that obeying God is restrictive. Kasi bakit? Napakarami pong para sa isang hindi naninion, nananampalataya sa Panginoon. Yung pagsunod sa Panginoon napakahirap. Kasi napakaraming restriction. Yung mga gusto nilang gawin, hindi na nila magagawa. Kaya karamihan po ay hindi sila basta-basta sumusunod sa sinasabi natin Panginoon. But for us, the follower of Christ, obedience to God give us freedom and a new life in Christ. At ito po ay mangyayari lang kung tayo po ay susunod sa sinasabi natin Panginoon. Because freedom from old self is a blessing. Imagine mo, yung dati mong gawain ay aalisin ka doon ni Lord. Kasi kung titingnan natin, yung dati natin ginagawa, parang, ay,
buti na lang inalis ako ni Lord doon. No? So it is a blessing for us if we transform ng ating Panginoon. And the truth, because the truth will set us free, mga kapatid. John 8:32, and you shall know the truth, and the truth you shall be free. Without knowing the truth, we have no freedom at all, because Jesus Christ gave us freedom, for He is the truth. Amen. Kaya hanggat hindi po natin nasusumpungan ang ating Panginoon, ay we will never know the truth, and we never have freedom at all. Kaya minsan pakiramdam natin na mabigat pa rin yung buhay. Kaya minsan pakiramdam natin parang talunan pa rin tayo. Kasi maaaring hindi pa natin natatagpuan talaga. O mayroon pa tayong hinahawakan na hindi pa natin sinusuko kay Lord na gusto niyang kunin sa atin. And if we want to set free, then be the doer of His word, and hindi po tayo tagapakinig lang. Ano? Paano? By setting our mind on things above. Hindi po yung mga worldly things na nagiging distraction natin, nagiging kaagaw ng ating Panginoon sa paglilingkod natin kay Lord. Kaya kung nasa puso't isip natin ang ating Panginoon, no? Then we are not just the listeners, or hindi lang tayo tagapakinig, but we obey the word. Pinamumuhay natin sa ating buhay. Be persevere in the word. Ibig sabihin mo, meaning that we don't read the scripture occasionally, but we meditate continually and apply sa ating buhay. Ano po? Dapat dire-diretso yung pagbabasa natin. Ano? Gano'n man kahirap. Puyat ka man, saka na ako magbabasa. Ano? Busy ka man, saka na ako mag-church. Dapat po ay diretso tayo. Ano? Meron man mga obstacle, gawin natin. Kasi yun po ang tama. No? Be persevere despite of difficulties. Hanggat hindi nangyayari sa buhay natin yung salita ng ating Panginoon, patuloy natin, panghawakan natin yung salita ng Diyos. Sapagkat totoo yun, ibibigay yun ni Lord sa kanyang perfect time. In Joshua 1 verse 8, the book of the law shall not depart from our mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. That is the secret. Ano po? If you want to level up your faith, magbabad tayo sa salita ng Diyos. At kung ano man sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, gawin natin. Amen. At makikita natin yung result. It might not be easy, ano po, kasi it requires sacrifices. No? Pero it's worth it na gawin natin. Kasi yung reward ni Lord, the best yan. Amen? Focus lang tayo sa ating Panginoon. Yan naman kahirap. Ano man yung pinagdaanan natin o pinagdadaan natin kung meron man, focus lang tayo kay Lord. Kasi sinimulan na ni Lord Sinimulan na ni Lord. At si Lord din ang magtatapos niyan sa atin. No? Ang part lang po natin is do what the Word tell us to do and give the rest to God. At mangyayari po yan sa buhay natin. Amen? So, para po sa conclusion, po, the Bible is not just a book to read. It is a mirror of our faith. A guide to transform lives of the believer into image and likeness ng ating Panginoon. No po? So, huwag po nating baliwalain ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi, hindi po yan basta book lang na makikita natin yung Bible katulad ng mga ordinary book. Hindi po. Diyan po babaguhin tayo ng Panginoon. Diyan tayo kakausapin ng ating Panginoon. At kung tayo po ay hindi magsasawang gawin yun, mangungusap po sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sa salita niya, doon magkakaroon tayo ng pagbabago. In James 1:22-25, yan po yung ating main text. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. For if anyone is hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observed himself goes away and immediately forget what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and it is not a forgetful hearer but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. Amen? Bakit ba nais ng Diyos na hindi lang po tayo tagapakinig? Ano ba ang nais ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos? Bakit nais ng Diyos na, anak, huwag mo na akong basahin. Gawin mo. Kailangan mo makita sa buhay mo. Kasi po
Gusto ng Diyos na matransform tayo, na maging kawangis niya tayo. Kasi yun ang original na plano ng Diyos sa atin eh. Ginawa niya tayo in His image and likeness. At gusto ng Diyos, maibalik yung itsura mo na katulad niya. Yung concept natin, matanggal tayo sa lumang buhay natin. Mahal kasi tayo ni Lord, ano? At ayaw niya tayong mapahamak. Kasi alam ni Lord, na kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, hindi natin ginawa, pinagagawa niya, alam niya kung saan tayo pupunta. At ayaw ni Lord mangyari yun sa atin, sa bawat isa sa atin. Ayaw niya yung mangyari sa atin. Kaya yun ang pakiusap natin, Panginoon, sa atin. We are not just a listener, we are just what we must do kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Kaya yun ang pakiusap natin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. And this message must be used by God to ignite yung ating mga puso na muling mag-alab sa paglilingkod natin kay Lord. Yun ang nais ng Lord, ano? Na yung apoy na dating naranasan natin, naramdaman natin, nung first meeting na makilala natin si Lord, ay maibalik. No? Maaaring hindi tayo aware dahil maganda yung kalagayan natin sa ngayon. But there is no assurance, mga kapatid. There is no assurance that we are still alive tomorrow. Wala pong kasiguraduhan. And if we want to serve and surrender our life sa ating Panginoon at magpagamit sa Kanya, it must be now or never. Kasi baka hindi dumating sa atin. Baka akala natin na next time na lang. Paano kung hindi na dumating? Abutan tayo kung saan man tayo. Kaya suriin natin ating mga sarili. Ano ba talaga ang kalagayan ko sa harap ni Lord? Magmuli-muli tayo, tingnan natin. Nabibigyan ko ba talaga ng glory ang Panginoon? Nakabibigyan ko ba siya ng glory sa mga ginagawa ko? Kasi, kung sa kumpanya natin, we want to give our best performance for us to impress our bosses, yung ating company. For us to stay doon sa trabaho na yon at mag-aspire ng mga promotions. Kaya, ibinibigay natin yung best natin. Hindi ba natin ibigay kay Lord yung best performance natin? Kasi, kung ano yung kaya ibigay sa iyo ng company na yon na ina-aspire mo, more than that, God can give it to you. Mga kapatid. Kasi siya po ang source ng lahat ng needs natin. Ang nais lang ni Lord na sa bawat salita na maririnig natin, sa bawat salita na mababasa natin, dapat excited tayo na gawin ito, i-apply sa buhay natin. Yun ang gustong makita ni Lord sa atin, mga kapatid. For we are not just a hearer, but we must be doer. Dahil doon lang po tayo magkakaroon ng transformation sa buhay natin. If we abide doon sa nais ng Diyos. Kung susunod tayo sa nais ng Panginoon sa atin, sa pagkakataon natin. Amen? So, salamat po sa ating Panginoon. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, lumalapit po kami ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Suriin mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Lord, nabibigyan ba kita ng glory, Panginoon? Enough ba yung paglilingkod ko sa iyo? Lord, ipakita mo sa bawat isa, Panginoon, kung ano ang kakulangan namin. Reveal unto us, Panginoon, kung saan kami nagkukulang. Lord, tulungan mo kami na maibigay namin yung best namin sa iyo, Panginoon. Because you gave your best for us, Panginoon. Lord, hindi namin kayang gawin ito, Lord, na kami lang. Kaya, Lord, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon, Panginoon. Reveal unto us, O Lord. Ipakita mo sa amin, mangusap ka sa amin, Lord. Kung ano man, Panginoon, ang pagkukulang namin, ano man yung mga bagay na hindi namin mabitawan, nagiging dahilan, Panginoon, kung bakit hindi namin maibigay yung best namin sa iyo, Lord. Lord, tanggalin mo to sa akin. Tanggalin mo to sa amin, Panginoon. Upang makita mo
na kung paano mo kami tinawag, Lord, kung ano yung purpose mo kung bakit tinawag, ay makita mo kami, Lord, doon, na maging sapat kami sa paningin mo, Panginoon. Lord, wala kaming kayang gawin, Panginoon. Wala kaming kayang ipagmalaki sa iyo, Panginoon. Kundi ang aming sarili, Panginoon, ang paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Lord, kung hindi man katanggap-tanggap yung mga inaasal namin ngayon, Lord, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. We are willing, Lord, we are willing to surrender, Lord, yung mga bagay na akala namin ay okay lang, pero hindi pala. Lord, ikaw lang makapag-aalis nito sa amin, Lord. Lord, minsan, kung kami man ay nagmamalaki sa iyo dahil kami ay narito na sa kalagayan nito, Lord. Lord, remind us, O Lord, that we are nothing all over. Dahil lahat ng yan ay galing sa iyo. Dahil lahat ng yan, Lord, ay pwede mong kunin at alisin sa amin. Lord, ipakita mo sa amin ng malinaw kung paano nga namin mabibigyan ng glory. Hindi para sa aming sarili, Lord, kundi sa way na gusto mo para sa amin. Hindi para sa gusto lang namin. Lord, alam ko, Lord, na nangusap ka sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, mula sa araw nito, Panginoon, alam ko, Lord, na ikaw ang mag-guide sa amin. Ikaw ang mangungusap sa amin palagi. Lord, maraming salamat. At muli, Lord, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan. At nawa, Lord, nabigyan ka namin ng glory sa aming pagpupuri sa iyo. Lord, binabalik namin sa iyo ang papuri na may pagpapakumbaba sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen.